Truth table for conditional statement. So before ako magbibigay ng sample conditional statement truth table, let's review first kung ano nga ba yung ibig sabihin ng conditional statement at saka paano mo malalaman kung ano yung truth value ng isang conditional statement. Okay, let's define first ano yung conditional statement. Na yung symbolic form ng conditional statement ay ganito: P, arrow, Q. Okay, itong P at saka Q, sample letter lang yan or variable. Pwede yan palitan ng ibang letters pa. Pero commonly, ang ginagamit natin na letters to represent a certain statement ay ang P at saka Q. Kaya ito yung symbolic statement for conditional statement. P, arrow, Q. Na pagbabasahin natin yan, ganito yan siya. If P, comma, then Q. Or if P, then Q. Conditional statement yung ganitong structure ng sentence or statement. Na pwede ding conditional statement din yung ganito, yung walang then na word, yung if P, Q. Now, sa paggawa ng truth table for conditional statement, isa lang ang dapat nyong tandaan, which is sinulat ko na dito. Note, conditional statement is false if Q is false and P is true. So, ang sabi dito, magiging false lang ang isang conditional statement kapag ang Q ay false at ang P naman ay true. So, pag sa symbolic form, ganito yan ang representation. P ay true. Ang Q naman ay false. So, therefore, ang conditional statement natin ay false. So, ilalagay natin dito sa gitna. Kasi ito yung representation ng conditional statement. Itong arrow. True at saka false is equals to false statement. So, magiging false ang kabuuan ng conditional statement or yung truth value ng conditional ng statement. So, let's try to construct a truth table for conditional statement. So, may instruction tayo dito na construct a truth table for the given statement. Actually, magbibigay ako ng tatlong sample statement. So, for number 1, meron tayo ditong if P and not Q, then not P and Q. Na dito sa ating statement, meron tayong dalawang klase ng statement, which is ang P at saka Q statement. So 'di ba pag mag-construct ng truth table, meron tayong formula kung paano natin malalaman kung ilang rows meron, kung ilang number of rows meron tayo. 'Di ba ang formula is 2 raised to n. 'Di ba meron tayong P at saka Q. So 1, 2, P and Q. So meron tayong 2 raised to 2 which is equals to 4. So meron tayong 4 rows. Kaya meron tayong 1, 2, 3, 4 na number of rows. So now, itong under sa P at saka Q, itong true, true, false, false, true, false, true, false, always na to siya ganito. Kapag given is 4 rows, ganito na talaga yung arrangement ng truth value. Always yan siya ganito. True, true, false, false, true, false, true, false. Pag tatlo naman yung letter na meron sa isang statement, iba naman yun. So, for this one, dalawa lang tayo meron. So, 4 rows lang tayo meron. 1, 2, 3, and 4 rows. Na dito sa ating truth table, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. So, since meron tayong P and not Q at saka P and Q. So, unahin muna natin yan. So, lalagyan muna natin ng truth value itong P. So, since P to, and then P din naman to, so kukopyahin mo lang tong mga truth value under P, which is true, true, false, false. So, ganun lang. Sulat mo lang. True, true, false, false. Now, para naman sa not Q or the negation of Q, yung Q statement ang pagbabasehan natin. So, ibig sabihin, kukunin mo lang yung opposite ng Q statement, which is ito, true. Diba, ang Q natin ay true, false, true, false. Na yung negation niya ay kabaliktaran lang. Kung true ito, ang negation dito sa not Q is magiging false. Itong false naman magiging true, itong true magiging false. Itong false magiging true. So, meron na tayo. So, later na yung may connective na N. Na dito muna tayo sa isang nasa parenthesis naman. Na yung nasa loob ng parenthesis ay P and Q. Naunahin muna natin lagyan ng truth value itong P at saka Q. Okay, same sa ginawa natin kanina, isulat lang natin yung truth value for P under P, which is true, true, false, false. Now, para naman sa Q, kopyahin lang natin yung truth value under Q, which is true, false, true,
false. So, ganun lang. Natapos na natin nalagyan ng truth value ang mga letters na meron sa ating truth table. Now, ang next naman ay ang connective meron sila. Now, babalik tayo dito sa first parenthesis, which is P and not Q. Now, dito sa P and not Q, ang ginamit na connective ay N. So, lalagyan mo dito ng truth value under N, under sa connective ng N. Diba, N to siya. Ang N kasi na connective, magiging true lang siya kapag both true ang P at saka Q. No, kapag may false kahit isang false sa dalawa, false na yun ang statement. So, paano yun? So, diba ganito, yung P is true, ang Q naman is false. So, this one is considered to be false. False to siya kasi, ang true kasi kailangan true silang dalawa para maging true ang statement. Now, since may false, kaya false itong statement natin o itong first statement na nasa loob ng parenthesis. So, next naman, true, true. So, this one will be true. Next, false, false. False to siya. This one naman, false, true. False pa rin yan kasi may false dito sa under sa P. So, ito na yung truth value under sa connective ng N. Itong N, ito yung pa-inverted na letter V, na parang letter V. Now, next naman, dito ulit tayo sa isang parenthesis ulit. Dito sa other parenthesis, meron din siyang connective na N. N din ang gamit dito na connective for P and Q. Now, same pa rin, kailangan maging true yung P and Q, both P and Q para true yung statement. So, sa P meron tayong true, sa Q meron tayong true. Therefore, ang answer natin ay, for connective N ay true. Now, next, true, false. This is false kasi dapat true silang dalawa. Ito naman, false, true, false pa rin to. False, false, of course, this is also false. So, tapos na natin nalagyan ng truth value yung mga nasa loob ng parenthesis. This one, yung first statement at saka yung second statement. Now, since tapos na dito sa first parenthesis, kasi wala nang lalagyan ng truth value dito sa first statement, dito na muna tayo mag-focus sa second statement. Na dito sa second statement, itong parenthesis nasa loob siya ng bracket. Bakit? Kasi meron pang negation symbol dito. Na itong negation symbol, meaning lang nito, kung ano yung truth value ng statement P and Q, kukunin mo yung negation niya o yung kabaliktaran niya. Now remember, dito sa ating second statement, ang last na nilagyan natin ng truth value, itong N na connective. Ibig sabihin, ito yung basis natin. Itong under sa N na connective, ito yung kukunin natin, itong negation niya ang kukunin natin. Now ano yung negation ng true? Ang negation ng true ay kabaliktaran niya, which is false. So, dito natin isusulat, false. Ang negation naman ng false ay true. And then, ang false ulit, true. Then, false again, so true. So, ito yung negation ng statement P and Q. False, true, true, true. Okay. Now, remember, this is a conditional statement. Ibig sabihin, ang conditional statement, if P, then Q. Ibig sabihin, manggagaling yung last na answer or last na truth value dito under sa arrow. Dito under sa arrow natin. Ito yung, kumbaga, magiging isa na lang tong statement. Ito siya, considered to siya as P. And then, ito, Q to siya. So, magiging if P, then Q. So, ang final statement or ang final truth value ay manggagaling dito sa arrow na connective for conditional statement. Na yung basis natin para makuha natin yung truth value for the statement ay itong N, this one, ito yung basis natin, at saka ito. Now, take note lang, kung ano yung last na nilagyan nyo ng truth value, yun yung gagawin yung basis. For example, di ba dito sa second statement, sa Q statement, so, consider na natin to siya na Q statement. Kung ano yung last na nilagyan nyo ng truth value, yun yung basis ninyo. Diba dito, ang last na nilagyan natin ng truth value, itong negation statement or negation symbol, which is false, true, true. Dito naman sa kabila, sa P statement, nilagyan natin, ang last na nilagyan natin ng truth value, itong connective na N, which is false, true, false, false. Meaning, itong dalawa, yung basis natin para makuha natin yung truth value ng number 1 statement. Now remember, sa conditional statement, magiging false lang ang statement kapag ang conclusion ay false and then ang hypothesis is true. And the rest will be considered as true na, true statement. So yung basis natin ito at saka ito. So ito yung hypothesis, ito naman yung conclusion.
Na yung sagot ay lalagay natin dito under sa arrow. Okay, meron tayong false at saka false. Na pag both false na ganito sa conditional statement, magiging true pa rin yan. True yan. Na ito, true, true. So, of course, true din ito. Ito naman, false, true. Now, false itong hypothesis pero true yung conclusion. So, true pa rin ang statement. Now, for this one naman, false ang hypothesis and then same pa rin, true ang conclusion. So, true pa rin ito. So, magiging false lang ito kapag baliktad. Kapag ito naging true, ito naman naging false. So, magiging false yan. So, since same naman silang dalawa, ito sa row 3 at saka sa row 4, so both true yan sila. So, ibig sabihin, itong statement number 1, ito yung truth table niya. And then, yung last na truth value ng number 1 statement ay true. Kasi puro true ang lumabas na truth value for statement number 1. So, for our number 2 statement, we have if P, then Q, and P, then P. So, unahin muna natin itong P. So, since hindi naman to siya negation, so, kukopihin lang natin yung truth value under P, which is true, true, false, at saka false. So, yan. Now, for Q naman, again, hindi naman siya negation. So, kukopihin lang natin yung truth value under Q, which is true, false, false. Okay, later na yan, yung connective ng P at saka Q, itong arrow, later na. Unahin muna natin tong P. So, lalagyan muna natin to ng truth value, itong dalawang P. Itong P na nasa loob ng bracket at saka yung P na nasa labas. Now, for P na nasa loob ng bracket, again, pareho lang dito. Kopihin mo lang yan, ang truth value, which is true, true, false, false. Now, for P naman na nasa labas, same pa rin. Copy lang the true, true, false, tsaka false. So, ganun lang. Now, next, since nalagyan na natin ng truth value yung mga symbols dito sa ating statement, now, babalik tayo dito sa nasa loob ng parenthesis, which is itong if P, then Q. Now, for if P, then Q, meron tayong true at saka true. Na ang kalalabasan ng statement is also true. Now, this one naman, true at saka false. Meaning, itong conclusion natin na Q ay false. So, ibig sabihin, magiging false ang statement. Now, for this one naman, false ang hypothesis, pero true ang conclusion. So, meaning, true din yan. Basta true yung conclusion. Now, next naman, false silang dalawa. Na kapag ganitong false silang dalawa, ang truth value nila ay true. So, next naman, ang truth value na lalagyan natin ay itong connective na N. Yung pa-inverted letter V na ganito ay N, yan siya. Now, yung para makuha natin yung truth value under N na connective, ang basis natin ay itong arrow at saka itong P. Itong arrow at saka P. Okay. Now, sa N na connective, kailangan true silang dalawa. True silang dalawa para maging true ang truth value ng statement. Now, katulad nito, true ito, true din ito. So, magiging true ang statement. For this one, false at saka true, false yan. Kasi kailangan maging true silang dalawa para maging true ang statement. Now, for this one naman, true, false. So, false din yan. And this one, true, false. So, false din dito. False din ang pang row number 4. So, ang truth value, yung truth value talaga ng statement, ng whole statement, ay manggagaling dito sa arrow, under sa arrow. No, ano yung basis natin? Yung basehan natin, itong under sa P, at saka itong under sa N. Kasi sa dito sa first statement, kasi mako-consider na yan siya as first statement. Ito yung first statement, this one, ito yung P, magiging P na to siya, and then ito magiging Q, and then yung arrow nila yung nasa gitna. Kaya if P, then Q. So, yung basis natin ay itong truth value under sa N at saka sa P. For this one, we have true, true. So, true ang statement kasi true silang dalawa. Next naman, false ang hypothesis, true ang conclusion, kaya true pa rin yan. True. At this one, false, false. So, kapag dalawa silang false, yung P at saka Q, itong if P then Q, kapag false to silang dalawa, true pa rin ang statement. Now, ganito, false, false also, same sila sa row number 3. So, true pa rin ito. Ito yung final truth value, itong naka-red, which is true, 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 true. So, same sila sa number 1. Yung number 1, true din lahat yung truth value ng
statement. So, para naman sa ating last sample statement number 3, we have if R and not P or Q, then R or not Q. So, itong statement ay mas complicated kumpara sa number 1 at saka sa number 2 sample statement na binigay ko kanina. Kasi dito, tatlo yung klase ng statement meron. Meron tayong P, meron tayong Q, at saka meron tayong R. So, ibig sabihin, tatlong statement meron. Tatlong klaseng statement meron. Na yung formula natin, di ba, para malaman natin kung ilang number of rows meron sa ating truth table, di ba, yung formula is 2 raised to n. Na 2 raised to n is equals to 2. Now, yung n ay kung ilang klase ng statement meron tayo. Di ba, meron tayong P, meron tayong Q, meron tayong R. So, meron tayong tatlo. So, yung n natin ay 3. So, 2 raised to 3. Now, 2 raised to 3 is equals to 8. So, meron tayong 8 number of rows. Kaya, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na rows. Baka nagtataka kayo kung saan ko kinuha itong truth value under P, Q, and R. Now, remember, this is constant. Always yan ganito, yung truth value, lalo na kapag tatlong statement tayo meron. Meron tayong P, meron tayong Q, meron tayong R. Basta tandaan nyo lang, basta tatlong types of statement, ganito yung truth value niya. Yung first, meron tayong 4 na true na magkasunod. And then 4 na false na magkasunod. Next naman, magkasunod na 2 true tapos false. Tapos 2 true na naman tapos false. No, sa pangatlo naman, meron tayong true, false, true, false. Ganon, interval lang. True, false, true, false, true, false, true, false. So, ganito yung truth value for P, Q, at saka R. So, sinulat ko na dito kung ano yung statement na given sa number 3. So, uunahin muna nating lagyan ng truth value ang mga symbol or ang mga letters na nandito. Ang R, P, Q, at saka R and not Q. Okay, for R, kukopihin mo lang kung ano yung truth value under R. So, meaning, this one is true. False, true, false, true, false, true, false. Ganun lang. Now, for not P naman, ibig sabihin ng not P ay negation ng P. So, kung ano yung meron dito sa P na truth value, kukunin mo lang yung opposite niya. Tapos, yun na yung magiging not P. So, yung, di ba, true dito, so magiging false na dito sa negation of P. True, magiging false ulit. So, ibig sabihin, meron tayong 4 na false kasi magkasunod na true itong 4. Itong 4 naman, magkasunod na false. So, itong 4 ay magiging true. So, true, true, true. So, next naman for Q, dahil hindi naman negation ang Q, kukopihin mo lang yung truth value under Q. So, which is true, true, false, false. True, true, false, false. Ganun lang. Now, for R ulit, kukopihin mo lang ulit yung R, which is true, false, true, false, true, false, true, false. The next naman sa not Q, negation ng Q. Kung ano yung meron dito sa Q, kukunin mo lang yung opposite niya, yun na yung not Q. So, dito, since yung first ay true, so magiging false yan. So, next naman, true, magiging false ulit. And then, yung itong false, magiging true, true, false, false, true, true. Ito yung ngayon yung negation for Q or yung not Q natin. Since nalagyan na natin ng truth value, ang letters na meron dito sa ating truth table. Now, ngayon, uunahin na natin ang nasa loob ng parenthesis. Pero dito muna tayo mag-focus later na itong second statement. Dito muna. Itong parenthesis na nasa loob ng bracket. Itong parenthesis na nasa loob ng bracket, we have not P or Q. Or, itong pa letter V na ganito ay or. Now, sa or, remember kapag or, ang connective na ginamit, ang or ay at least may isang true sa dalawang statement para maging true ang whole statement. Ibig sabihin, at least may isang true dito sa P, sa not P at saka sa Q para maging true yung truth value ng statement. Now, let's start dito sa false at saka true. Now, since may isang true naman, so this one will be true also. Now, next, may true dito, so true pa rin yan. Ito, dalawang false, so this is false. Dalawang false ulit, so false again. So, true, true, so true yan. True, true, so true. True, false. May isang true naman, kaya true ang statement. This one is true, false. Same sa row 7, so true also. Kasi may isang true.
Okay, tapos na tayo sa loob ng parenthesis. Now, sa loob naman mismo ng bracket. So, yung basis natin, para makuha natin yung truth value dito, under sa N na connected. This one, yung pa-inverted letter V na ganito ay N. Take note sa N, para maging true ang statement, kailangan yung dalawang basis nyo ay both true para maging true. Kapag may isang false, so makakonsider as false na yung statement. So, dito, yung basis natin ay itong R at saka itong truth value na under sa OR na connective. So, ito yung basis natin para makuha natin itong truth value under sa N na connective. So, first, meron tayong true, true. So, dalawa silang true. So, magiging true ang statement. Next naman, false, true. So, this one is false. True, false. So, false din yan. Now, false, false, of course. This is also false. Dito, true, true. So, true. False, true, false again. Now, true, true. So, true ang statement. Na dito, false, true. So, this one is also false. So, meron na tayong truth value under sa connective na N. Sa second parenthesis naman tayo, which is this one, R or not Q. Okay, sa or again, kailangan at least may isang true sa R or sa Q, or sa not Q, para maging true yung statement. Okay, so first, meron tayong true, false. So, this is true kasi may isang true. Now, false, false, this is also false. So, true, true, so true also. False, true, so true din yan kasi may isang true. True, false, also this is true. False, false, false din to. True, true, so true din yan. Now, ito false, true, so this one is also true kasi may isang true. Now, para makuha natin yung truth value under this one, yung nasa conditional statement na arrow, ito, ang basis natin ay ito, this one, at saka ito. Ito yung basis natin, ha. Kung ano yung last na nilagyan nyo ng truth value sa isang parenthesis or sa isang bracket, yun yung basis nyo. Diba dito, ito yung last na nilagyan natin ng truth value. Dito naman, ito yung last na nilagyan natin ng truth value. Kaya itong dalawa, ang basis natin para makuha natin yung final truth value for statement number 3. Sa conditional statement, ulit, magiging false lang ang statement kapag false ang conclusion and then ang hypothesis ay true. Na kapag both to false naman sila, true pa rin yun. So, let's start to answer for number 3, conditional statement. So, we have true, true. So, this one, of course, is also true. Ito naman, false, false. So, this one is true. Basta dalawang false sila, true yan. Ito naman, false, true. True naman yung hypothesis, kaya true ang statement. Again, dito naman, false, true. So, same pa rin. True ito. Next, true, true. So, true. False, false. This one is also true. True, true. So, true. And then, false, true. So, true. Kasi true ang conclusion natin. So, ito yung final truth value for number 3 statement. So, puro sila true. Same sa number 1, 2, at saka 3. So, ganito lang yung pag-construct ng truth table kapag meron tayong conditional statement at saka other connectives, which is yung N at saka yung OR. So, that's it for our tutorial for truth table for conditional statement. I hope you've learned something from this video. Thank you for watching.